Magandang araw Pilipinas, ako po Sen Yui ng What's News. Presyo ng mga pangunahing bilihin sa palengke tumaas. Apektado ng mga dumaang bagyo sa loob ng bansa ang mga presyo ng ilang mga pangunahing bilihin sa palengke. Ayon sa isa sa mga tendero ng mga gulay sa Commonwealth Market, hindi umano nakakarating ang mga gulay mula sa Visayas at Mindanao dahil sa bagyo. Kung kaya ay wala silang magawa kundi kumuha na lamang mula sa Luzon. Bukod sa mga gulay ay tumaas din ang presyo ng mga baboy at manok. Wika ng isa sa mga tendera ng karne, sa Bulacan at iba pang panig ng Luzon lamang sila nakakakuha ng karne ng baboy. Ito ay sa kadahilan ng wala ring dumarating na karne mula sa Visayas at Mindanao dahil umano sa African Swine Fever o ASF. Inaasahan ang sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng karne dahil sa limitadong supply habang papalapit ang Pasko. At para pag-usapan ang tungkol sa balitang yan, kasama po natin si Gama, si Popoy at si Yeri. Yo! Mahal na naman. Grabe ang kamatis, 140. Personal experience. Yung Tatlong mga ano na yan. 1 piraso nga, 10 ata. 4 na piraso, 50. O 4 na piraso, 50 pesos. Ulam na yun ah. Grabe. Hindi, So, hindi nga pa ng 50 ulam. and yun pa, sinabi pa doon sa balita, dahil ano pa, magpapasko pa. So, Bare months. ano Oo. pa, tataas pa tong presyo na to. At base nga sa sa balita kanina tungkol sa may Commonwealth Quezon, ito yung mga tumaas na mga na mga gulay. Yung kalabasa ay dati ay 40 to 50 per kilo ay 60 to 70 pesos per kilo na. Yung pechay naman nadagdagan ng 10 piso, 100 hanggang 110 pesos na ngayon. Repolyo 100 naging 120 pesos na. Yung kamatis na dati ay 120 pesos naging 140 pesos na per kilo. At pati na rin pati na yung sa karne ng baboy at sa manok. Yung sa karne ng baboy, yung ribs, mula 250 per kilo, naging 270 na. Yung kasim naman, 270 ay naging 280 pesos na ngayon. Yung pata na dati 240 ay 250 na. At pagdating naman sa manok, yung buo at quarter leg dito, mula 140 pesos noon na per kilo ay 160 to 170 pesos na. Tapos yung pakpak naman ay 170 hanggang 180 dati, ngayon ay 190 pesos naman. Ang tanging hindi tumaas na ang mga bumaba lang na mga gulay ay yung talong at ampalaya na bumaba ng mga 10 piso per kilo. Tapos yung bigas naman ay same pa rin, wala pa ring paggalaw ng presyo. Kasi nga, di ba, naka-cap ang Sa ngayon. Naka ang bigas ata eh. Pero di ba nga, ayon doon sa nag-retire, sabihin natin nag-resign, na parang pwedeng magkaroon ng negative effect sa atin yung pagkakaroon ng capping sa rice, Kasi, syempre, nabili na yan ng mga, nung mga magtitinda sa palengke, doon sa halaga na, na mataas. And, palugin nila itong ibebenta kasi nga, nag-forced capping doon sa presyo na hindi man lang iniintindi yung mga, yun nga. Di ba, doon sa isang interview dito sa balitang sa unang balita kanina, yun nga, iba niluluto na lang kasi nga hindi siya profitable. Paluging benta. Hindi naman malalaking rin yung mga bigasan na yan kasi syempre hindi may mas malalaki pang diyan, pero yung mga nasa palengking bigasan hindi naman sila ganun kalaki. Pagka kinap mo yun, wala talaga sila kikitain. Sa na yun. Pero syempre talaga, mahirap kasi mataas ang presyo, pero yun nga. Dati, ano ba tawag dun sa yung tawag dun sa mga maliliit na na parang gulay na pangsahog, ang ba tawag sa ganun? Minsan bigyan ka lang 20 pesos, makakabili ka ng pangsahog mga mga sibuyas, kasama na yon, mga kamatis, etc. yung mga assorted na Oo, ngayon di na magkasya. Pero kasi usually yung mga ganong gulay na nabibili nakapack ba, yung pang ginisang gulay, pang pakbet, usually yun yung mga hindi mga nabili. Sabihin natin may mga damage yung ibang parts pero
Actually, magagamit naman yung... Yung mga ano, bukod sa hinimay, mga na-reject na. Actually, hindi lang sa palengke yan, ha? Meron din sa mall yung mga ganyan, yung mga gulay-gulay na yan. Kasi, yun nga, nasisiraan sila sa mall. Imbis na itapon nila, chachap-chapin na lang nila, ibebenta ulit. Kung ano yung part na okay Oo. pa. Kahit yung mga prutas ginagawa nila. Ginagawa yung fruit, yung nasa yung nasa cup, fruit cup, ganun. Yun nga, kaysa masaya nga naman, tinatapon. Kasi sa Amerika ata, pagka once na, Kahit nasiraan yan. Kahit okay pa nga actually, tinatapon. Tinatapon. Minsan, kunwari 3 days lang talaga siya pwede. Kahit okay pa, ano na yun sa basura. Yun nga, yun ang nakakalungkot sa ibang Unfortunately, wala tayo sa Amerika. So, wala tayong ganyan. Ang problema dito sa Pilipinas, iba ang perspective ng mga mambabatas tungkol sa sinasabi nating pag-unlad. Ang pag-unlad kasi para sa kanila, infrastructure projects. Yung tipong building, yan. Mga malalaking gymnasium, mga malalaking infrastructure projects. Hindi nila naiisip na tayo ay agricultural based. Dapat unti-unti nga nawawala ang agriculture dito sa Pilipinas. Di ba nabalita pa nga tayo na top importer na ang Pilipinas? Oo, Ang ng sakit sa Pinas. tenga Oo. nun. Ay, lalo sa sabi natin sa mga magsasaka, hindi maganda sa tenga yun. kasi nga hindi naman inaano dito yung yung food security Oo. Dahil itong mga hinayupak na mga mayayamang nasa Congress at Senate, kaya nila kasi mag-dish out ng pera dahil in the first place, hindi rin naman sila yung kumbaga, pera ng taong bayan pinangkakain din nila pag nagmi-meeting yan sa mga hotel. Bawat galaw, Oo, yung gasolina nila nire-reimburse sa kahit na hindi naman sa public o kaya hindi naman dahil sa trabaho nila yung pinagagamitan nila ng gasolina net, babiyahe sila, di ba? Minsan makikita mo mga naglalamyerda lang kung saan. Tapos makikita mo walang ginagawang batas. For aid of legislation daw yung mga ginagawang hearing sa committee pero wala ka naman nakikitang batas na ginagawa para doon. So, maganda siguro tayo, yan yung natin, hamon, yung tipong mag-promote or gumawa ng batas na kumbaga pro sa mga magsasaka, pro sa mga yung mga nasa agriculture sector. Kasi sa ngayon ang pangit 'di ba? Oo. Sobrang pangit nung nung lalo na nitong mga nakakaraang taon, parang paurong tayo. Tapos mababalitaan mo, ito, ang laki-laki ng biyahe ni BBM. Lumagpas siya ng 84 million dun sa budget na inallocate sa kanya. Tapos, nung panahon, nung nakaraang administration na mas less ang biyahe, mas marami siya naipasok na na investment. Itong si BBM, wala. Konti lang. Wala pa sa kalahati. Tapos, ang hinihinging bagong budget ay twice as much doon sa dati. 1 point something billion. Dati, 300 plus million lang. Kaya nga. Gumawa pa ng mga funds. Ngayon. Kaya minsan yung yung yabang sa TV pag nangangampanya, pag eto na sa actual, wala. So, yun. At so yun nga, dahil nga sa patuloy yung pagtaas ng mga bilihin, at actually yung tinanong nga yung ng tendero kung sa mga susunod na kasi mapalapit ng Pasko kung may darating ba na panibagong supply mula dun sa Visayas Mindanao, wala daw. Wala pa silang nabalitaan na magkakaroon. So, estimated na super mahal yan pagdating ng December. Hindi kasi di ba tumigil sila sa pag ng mga poultry, ganyan. Hindi naman yan parang instant na makakapag sila. Kasi, yung manok, it takes 45 days para alagaan, palakihin at maibenta. Yung baboy, mas And yung mas iba pihikan. doon is hindi sure na 100% makakasurvive.
or may ibebenta kasi iba mamaya, iba nagkakasakit. So Oo. hindi rin sure yung yung supply. Eh, magugulat ka pa, bigla pa naman may tatamang ganitong klaseng sakit. Oo. Patayan mo na. Tapos pag binalas may bagyo pa. May bagyo pa. May issue pa yung actually hindi pa na-resolve yung mga hoarding issues. Oo, meron pa rin. Diba? So, yan po yung balita, ang opinion natin patungkol sa balita, tungkol sa mga tumataas na bilihin, mga paunahing bilihin sa ating palengke. Pati At kung kayo may opinion din, i-comment nyo lang below. Pati yung dugo Apo. natin. Tumataas. Oh, high-blood ako kanina, kaya bagsak ako kanina eh. So, yun po ang ating balita sa What's New. Hanggang sa muli.